At every Thursday po, mula nung nagsimula po tayo ng ating series na The Assignment, marami na po tayong mga naunawaan at naintindihan. And I believe meron pa pong idinadirect at tinuturo ang Diyos sa atin. Babasa po tayo ng talata, dito po tayo kukuha ng ilang mga lessons and understanding dito pa po sa topic na The Assignment. At this time, makikinig naman po tayo. Okay? Sa pagbabasa po ng Word of God. In Luke chapter 9, verse 1 hanggang sa verse 11. Pero may tatalunan po tayong mga verses. Ganitong sabi sa verse 1, Then Jesus called the 12 together and gave them power and authority over all demons and power to cure diseases. And He sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. Take nothing for the journey, He told them. No staff, no bag, no bread, no money, no second tunic. Whatever house you enter, stay there until you leave that area. If anyone does not welcome you, shake the dust of your feet when you leave that town as a testimony against them. Natatalong po tayo sa verse 10. Then the apostles, after the assignment that Jesus gave to them, returned and reported to Jesus all that they had done. Taking them away privately, He withdrew to the town called Bethsaida. But the crowd found out and followed Him. Nang marinig ng mga tao kung nasan si Jesus, sumunod yung laksa-laksang tao kung nasan si Jesus. He welcomed them and spoke to them about the kingdom of God, and He healed those who needed healing. As they neared its end, the 12 came to Jesus and said, Jesus, dismiss the crowd so that they can go to the surrounding villages and countryside for lodging and for food or provision, for we are in desolate place here. But Jesus told them, another assignment, give them something to eat. We have only 5 loaves of bread and 2 fish, they answered, unless we go and buy food for all these people. He told His disciples, have them sit down in group of about 50 each. They did so, and everyone was seated. Verse 16, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to the heaven, Jesus spoke a blessing and broke them. Then He gave them to the disciples to set before the people. And last verse, they all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 baskets full broken pieces that were left over. Ang ating pong pag-uusapan sa pagpapatuloy ng ating topic na the assignment, ngayon naman, Jesus and my assignment. Okay? Sabay-sabay nga natin sabihin, Jesus, turo natin ng langit, Jesus and my assignment. Ano po ba ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus doon sa talatang ating mga binasa, sa kwento po na maaaring pamilyar na rin po tayong lahat sa kwento ng Panginoong Hesus na nagpakain siya ng 5,000, si Hesus at ang ating pong mga assignment. Listen to me, wala pong tao o Kristiyano at mananampalataya na hindi binibigyan ng Panginoong Hesus ng assignment. Basahin ulit natin yung sa verse 1 and 2, one day, isang araw, no? Parang ano lang yan, eh. One day, isang araw, I saw, nakakita. One day, isang araw, Jesus called together His 12 disciples. And look at these verses, okay? Tignan niyo po itong mga talatang ito, sapagkat dito makikita natin ang ilang ingredients kung paano ba nagbibigay ng assignment ang Panginoong Hesus. And gave them power and authority to cast out all demons and to heal all diseases. Then He sent them out to tell everyone about the kingdom of God and to heal the sick. Dito malinaw, mga kapatid, na si Jesus ay nagbigay ng assignment or task sa kanyang mga disciples. Ulitin ko, tingin kayo lahat sa akin, mga kapatid. If you are a believer of Jesus, you have a assignment from God. Pag ikay mananampalataya ng Panginoong Hesus, imposibleng wala kang assignment sa Diyos. At listen to me, hindi porket ikaw ay
nanay lamang. Maaaring iniisip mo, isa ka lamang simpleng single mom. At sabi mong, hindi assignment yan. Yan ay isa ring assignment. Maaaring ikaw ay estudyante sa isang university na kung saan pag natuturo doon against sa pananampalataya at ikaw ay magsasabi sa iyong mga kaklasmate kung ano talaga ang salita ng Diyos, it is also a assignment. O maaaring nandoon ka sa settings ng professional doon, maaaring sa isang meeting o board meeting, ikaw lamang ang Kristiyano at yung takbo ng pag-uusap o ng negosyo ay pagko-compromise, pero sasabihin mo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos at maninindigan ka sa katotohanan. And that is also your assignment. So anuman ang ating ginagawa, basta tayo ay nakasusunod at nakalalakad sa kalooban ng Diyos, yun ay ating assignment. Sabi mo sa katabi mo, may assignment ka. At dito po sa ating pag-uusap, mula ng ating po itong tinapik, marami na po tayong naunawaan, hindi tayo ang pumipili ng ating assignment. Amen. Hindi tayo ang pumipili kung anong gusto nating maging assignment sa buhay. Ang Panginoong Diyos ang nagbibigay nito sa atin. Ang sa atin ay madiscover kung ano yung sinasabi ng Panginoong Yesus na ating assignment. Luke chapter 9 verse 1 to 2, tatlong bagay po ang makikita natin dito. Jesus called together His disciples, gave them power and authority, and He sent them. So, 3 ingredients of Jesus' assignment na makikita natin sa ating buhay na ganito kumikilos ang Panginoong Hesus kapag binibigyan tayo ng task sa ating buhay. At uulitin ko, mga kapatid, napakahalagang maunawaan natin. Sabi mo sa katabi mo, maunawaan daw na may assignment tayo sa Diyos para gumigising ka ng may dahilan, nabubuhay ka ng may layunin. Amen ba? Kasi may mga taong parang nabubuhay na lamang na parang zombie lang. Alam mo yung zombie, buhay pero parang patay. Hello? Ang Diyos na ating nakilala ay Diyos na buhay. At ang tumawag sa atin ay Diyos na makapangyarihan. Tatlong bagay na makikita natin dito. 3 ingredients of Jesus' assignment. Number 1, He called them. Si Jesus ang tumawag sa kanila. Listen to me, tingay lahat sa akin mga kapatid, hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa iyo. Amen? At hindi nagkamali ang Diyos nang ikaw ay Kanyang piliin. Huwag mong sabihin wala kang magagawa, wala kang alam o wala kang husay sapagkat ini-equip ng Diyos ang Kanyang mga pinipili. Hindi niya pinipili ang mga equip, bagkus yung mga pinili niya ang Kanyang ini-equip. Kaya sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. At ang katotohanan, tingin kayo lahat sa akin, na nandito ka ngayon, narinig mo mga salitang ito, patotoong pinili ka ng Diyos. At ikaw ay may assignment na pinagagawa ang Diyos sa iyo. Uulitin ko, huwag mong maliitin kung saan ka man nailagay ng Panginoon ngayon. O ano man ang iyong tungkuling ginagampanan, maging sa loob ng simbahan, pinili ka ng Diyos. Mari ang tingin ng iba, insignificant ang iyong ginagawa, taga-kamay ka lang. Maaaring sasabihin ng iba, parang insignificant na yung ginagawa kasi taga-ayos ka lang ng upuan. Pero pinili at tinawag ka ng Panginoon. Amen. He called them. Then number 2, He gave them. He empowered them. Ang sabi ng Bible, nang tinawag ni Jesus sa kanyang mga disipulo, binigyan niya ito ng kapangyarihan upang magpagaling at magpalayas ng demonyo. Ito maganda sa ating Panginoong Hesus. Tingin kayo lahat sa akin. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang papaagaw sa dilim. Okay? Kapag inaagaw na siya ng dilim, kunin mo siya. Iano mo siya, tagyan. Kalugin mo siya. Sabi mo sa kanya, huwag kang papaagaw ng dilim. Okay? Alam nyo, nakakatawa, o bago kayo diretso ito, ang church natin kasi may 3 service. We have 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. Ngayon po yun.
may mga manggagawa ho tayo mula umaga pa lang nandito na. Mula umaga pa lang nandito na, kumakanta yung iba, naglilinis, nag-aayos. No, the whole day ng Sunday, ibinigay na talaga nila kay Lord. Amen. At sila din po yung nandiyaang hindi natutulog. Diba? Kahit pagod na, hindi natutulog. So dito, balikan natin. Pinili ng Panginoong Hesus, tinawag niya at binigyan niya. Ito maganda sa ating Panginoong Hesus. Hindi kanya bibigyan ng assignment nang hindi kanya i-empowered. Hello? Hindi ka bibigyan ng task ng ating Panginoong Hesus kung hindi mo kakayanin yung task na yon. Sapagkat siya mismo magbibigay sa iyo ng kakayanan para magawa mo kung ano man yung task na sasabihin niya sa iyo. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples, lumapit kayo sa akin, may pagagawa ako sa inyo, pumunta kayo sa mga village, mga towns, at ipangaral nyo ang salita ng Diyos at doon magpalayas kayo ng demonyo, magpagaling kayo. At ang sabi ng Bible, binigyan niya ng kapangyarihan ang kanyang mga disciples. He gave them. Hindi kanya isesen nang hindi ka muna niya bibigyan. Hindi kanya papayagang umalis, no, para gawin mo ang iyong task nang hindi mo ito makakayanan. Kaya sabi mo sa katabi mo, sigurado, kaya mo yan. And then number 3, the 3 ingredients of Jesus' assignment, He called them, He gave them, and He sent them. Saka palang sinend. Sino ang nag-send? Ang Panginoong Hesus. He is the one who did the sending. Listen to me. Resist the urge to send yourself. Minsan tayo gusto nating tayong pipili ng gusto nating gawin. Tama ba? Pero tulad ng the assignment na atin na rin napag-usapan, mga kapatid, ang guro ang magsasabi sa iyo kung ano ang iyong assignment. Hindi pwede ikaw magsasabi, teacher, ang gusto kong assignment ay recess lang. Hindi pwede. Hindi pa pwede ang gusto ko lang assignment ay Pilipino kasi mahirap ako mag-English. No. Si Jesus ang pumili sa iyo. Siya ang nagbigay sa iyo ng kakayanan at siya rin ang magsusugo sa iyo. Kaya nga mga kapatid, ulitin natin, resist the urge to send yourself. Sabi mo sa katabi mo, resist the urge to send yourself. Sabagat ang pinakadelikadong lugar o bagay na pwede mong gawin sa buhay mo ay yung bagay na hindi pinagagawa sa iyo ng Diyos. I hope you understand that. Kahit anong galing mo doon, kahit anong talentong meron ka doon, pero kung hindi pinagagawa sa iyo ng Diyos ang bagay na yon, i-resist mo yung sarili mong hindi ko dapat gawin yon. Amen? Kung di pinagagawa sa iyo ng Diyos ang mag-abroad, huwag mo na pilitin. Hello? Yung iba, naririnig yung balita ng ganda ng buhay sa ganito, sa ganyang bansa. Pero kung hindi naman pinagagawa sa iyo ng Diyos ang bagay na yan, huwag mong gawin. Paano mo ngayon malalaman? Marami mga bagay para malaman ang kalooban ng Diyos. May conviction ng Holy Spirit. May direction ang banal na Espiritu. Ang Biblia nangungusap sa atin. May mga lingkod ng Diyos na pwedeng magpayo sa iyo. Maraming paraan para malaman kung kalooban ba ito ng Diyos. Ang mahalaga, huwag tayo ang pipili ng gagawin natin. Ulitin mo sa katabi mo, huwag kang pipili ng sarili mong assignment. Sabi ng Bible, tinawag niya ang mga disipulo, meron siyang pinagagawa, in-empowered niya ito at sa kanya sinabing, sige, humayo kayo. And verse 3, listen to this. He told them, pag sabi ng Panginoon, sige, ready na, go, doon sa pinagagawa ko sa inyo. Pero itong bilin niya, take nothing for the journey. Sabi nga natin, sabihin, take nothing for the journey. No stuff, no bag, no bread, no money, no extra shirt. Ibig sabihin dito, ang punto lamang ng Panginoong Hesus sa paghayo mo doon sa specific na pinagagawa ko sa iyo ng Diyos. Pinagagawa ko sa iyo, sabi ng Panginoong Hesus, kailangan sa akin ka lang magtitiwala.
Nandiyan kayo? Marami kami kasing mga tao. Sige Lord, susunod ako sa pinagagawa mo. Pero Lord, pwede ba? Maglilingkod ako sa iyo. Sige Lord, pero bigyan mo muna ako ng 1,000,000. Di ba? Sige Lord, gagawin ko yan, Panginoon. Pero bigyan mo muna ako ng asawa. Marami tayong kondisyon. May mga bagay tayong laging tinatawag na other option sa assignment na binibigay sa atin ni Lord, which is very specific naman kung sinasabi ni Lord sa atin. Pero lagi tayo nandoon sa, Lord, pwede ba? Magdadala naman ako ng baka magutom ako sa daan. Baka pagpawisan kami. Magdadala kami ng bitbitin. Baka may mag-love gift, may lalagyan kami. Sabi na, no. Paghayo nyo, wala kayong ibang daladala. Anong dala lamang nila? You only trust my word. Yun lamang dadalhin yung salita kong sinabi sa inyong humayo kayo. At marami pagkakataon, ang katotohanan, mga kapatid. Nandiyan kayo? May mga inuutos ang Diyos sa atin na kailangan mo lang sumunod. Hindi mo kailangan mga tuwiran. Hindi mo kailangan humingi pa na kung ano-anong sign. Kailangan mo magtiwala sa sinabi ng Diyos sa iyo. Naalala niyo si Gideon, sabi ng Panginoong Diyos kay Gideon, Gideon, pinili kita para gamiting magpapalaya doon sa pagmamalupit ng mga ibang lahi sa inyong bayang Israel. Sabi ni Gideon, ako po Lord. Ako pinakamahina sa aming pamilya. Pamilya namin pinakamahina sa buong Israel at ako po yung pinakamahina sa buong pamilya namin. Bakit ako pipiliin mo? Hindi, anak, pinili kita. Anong sabi ni Gideon? Kung talagang pinili mo ako, meron akong hihingin, sign. Bukas maglalatag ako ng lana sa labas ng bahay namin. Kapag kabasa ang lana at tuyo ang paligid, totoong pinili mo ko. Kinabukasan, basang-basa ang lana, tuyo ang paligid. Pero hindi pa rin naniwala si Gideon. Lord, isa pa Lord. Ihingi pa ako ng isa pang sign. Bukas naman, maglalatag uli ako ng lana. Pag tuyo ang lana at basa ang paligid, talagang pinili mo ako. Di ba minsan ganyan tayo? Marami tayong hinihingi mga sign. Alam niyo po, sa pagsunod natin sa Diyos, ang gusto talaga niya, magtiwala lang tayo sa kanyang mga salita. Minsan hindi natin kayang maunawaan bakit natin gagawin. Tulad na nasabi na rin natin sa assignment, minsan ang assignment na binibigay ni Lord sa atin ay mas malaki sa atin. Pero kailangan mo lang magtiwala sa sinabi niya sa iyo. Sabi ng Panginoong Jesus, lumakad kayo pero huwag kayong magdadala ng bag, ng sarili niyong mga eksang damit, tungkod o anumang bagay, kundi lumakad na kayo doon sa sinabi ko sa inyo. Naalala ko po yung patotoo ng ating mga churches na naitayo sa maraming mga bansa, kwento ng maraming mga pastor na sinabi lamang ni Bishop Boy Ramos sa kanila, pumunta ka sa lugar na yun, magsimula ka ng gawain. Wala silang alam. Yung iba ngayon, walang koneksyon sa lugar na yon. Yung iba, pumunta doon, iisa lang ang kakilala, pero sumunod doon sa salita. Marami ng mga simbahan ngayon, dahil sa pagsunod, ang naging matatag. Pinagpala ng Diyos ang mga pastor. Sabi sa katabi mo, ang kailangan mo sumunod. Pag may sinabi sa iyo ang Diyos, kailangan mo lang magtiwala sa kanyang mga salita. Kasi yung ibang mga tao, ang tiwala nila sa kanilang sariling kakayanan. Sabi ng Psalms 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Ang iba nagtitiwala sa kapangyarihan ng iba, sa kayamanan ng iba, sa kayamanan ng mundo. Pero tayo, kanino tayo magtitiwala? Taas natin ang ating kamay. Walang iba tayong pagkakatiwalaan, kundi ang ating Panginoong Yesus. At may mga pagkakataon, listen to me, I hope you are listening right now. Kung may pinagagawa sa iyo ang Diyos na minsan hindi mo maunawaan. Pero listen, hindi kanya tatawagin na hindi kanya muna i-empowered. Hindi kanya isusuko sa bagay na masusubo ka. Kundi empowered kanya. Bibigyan kanya ng kapangyarihan ng lakas para magawa yung bagay na yon. Ang kailangan mo ay humakbang at sumunod. Hindi mo kailangan mga tuwiran pa sa Diyos. Maraming pagkakataon, tumatagal ang calling ng maraming tao. Nakikinig kayo?
I feel like preaching right now. Hindi po ako nag-teach ngayon. Ngayon, ang assignment ko to preach you, to encourage you, empower you right now. Sa marami pagkakataon, tumatagal ang ating calling kasi marami tayong katwiran sa Diyos. Marami tayong hinihinging kapalit sa pagsunod natin sa Kanya. Nandiyan ba kayo? No, sige, gagawin ko yan, ibibigay ko yung buhay ko. Magbibigay na ako ng time sa iba, bless mo muna ako. No, hindi ganoon ang buhay ng pagsunod kay Kristo. Ang una, kailangan sumunod ka muna. Sabi mo nga sa kata mo, kailangan sumunod ka muna. Saka mo makikita pa lamang ang himala. Saka mo makikita yung empowerment na binigay sa'yo ng Diyos ay nasa sa'yo na pala. Hello? Luke chapter 9, verse 6 and verse 10. So, they set out and went from village to village, proclaiming the good news and healing people everywhere. Sabi ng Bible, at sumunod nga sila. Anong ginawa nila? From village to villages. No, mula sa isang bayan, pumunta sila sa isang bayan. Mula sa maliit na town, pumunta sila. Talagang buong araw. Pagdamag na ginawa nila yung pinagagawa ng Panginoon, ipinangaral nilang mabuting balita ng kaligtasan. Nagpagaling sila sa lahat ng lugar na kanilang pupuntahan. Verse 10, when the apostles returned, tapos na yung assignment nila, they reported to Jesus what they had done. Listen to me. Lahat tayo'y magsusulit sa bagay na pinagagawa ng Panginoong Hesus sa atin. Sabi sa katabi mo, whether you like it or not, magsusulit tayo sa Kanya. Amen. Dumating na yung oras na kailangan bumalik na ang mga apostol sa ating Panginoong Hesus at sasabihin nila kung ano yung nangyari sa utos na sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila. Yung assignment na binigay sa iyo ng Panginoong Hesus, isang araw pagsusulit mo sa Kanya yan. Ano yung assignment na yon? Yung mga maliliit na task, yung mga maliliit na tungkuling ibinibigay sa inyo ng Diyos para mapulpil mo yung purpose mo sa buhay. Nandiyan kayo? Ulitin mo nga sa tabi mo, sabi mo may assignment tayo. Kailangan mong gawin kasi magsusulit tayo sa Panginoon. Amen. Ito malinaw na sinabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Can we read it all together? 1, 2, 3, go. For we must all stand before Christ to be judged. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. Mabuti man o masama ang ating ginawa, magsusulit tayo sa ating Panginoong Hesus. Isang araw, listen to me, mayroong dalawang klase ng paghatol na darating. May paghatol na tinatawag na a great white throne judgment. Tayong lahat ay magsusulit sa Diyos. Pero meron din pagsusulit ang mga Kristiyano sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Ang tawag doon ay Bema Judgment. Kaya nga tayo naglilingkod ngayon eh. Listen to me. Kaya natin ginagawa ang mga paglilingkod, hindi dahil kailangan tayo maligtas. Hindi tayo naglilingkod para maligtas. Kasi hindi natin pinagtatrabahuhan ang ating kaligtasan. May nagtrabaho nito sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Binayaran niyang buong-buo ang ating kaligtasan. Bakit ngayon tayo naglilingkod? Kasi ang mga totoong naligtas ay lingkod ng Diyos. Maglilingkod sa Kanya. At yung paglilingkod na yon, isang araw, dadaan sa pagsusulit. Mabuti ba o tama ang iyong ginawa? Mga assignment mo. Ano ang sinabi sa iyo ni Lord? Anak, maging dancer ka ng church. Paano ka ba sumayaw? Mga panahon sinabi sa iyo ng Diyos, anak, sharean mo yung taong yan nandoon sa kabilang bayan. Puntahan mo siya. Magsusulit ka kay Lord. Sinabi sa iyo ng Panginoon, anak, magbigay ka doon sa mahirap, doon sa tao doon. Pag nangusap ang Diyos sa iyo at hindi mo ginawa yon, may assignment ka, magsusulit mo sa Diyos yon. Hindi para mawala ang kaligtasan mo. Hello? Nandiyan kayo? Hindi mo naman binabayaran ng iyong kaligtasan. Pero isang araw, listen to me, yung mga tatanggap ng gantimpala dahil sa kanilang pagsunod sa mga bagay na inuutos sa kanilang Panginoon, gagantimpalaan ng Panginoon doon sa 1,000 millennial reign. Kaya sabihin sa katabi mo, sumunod ka lang.
Pag may pinagagawa ang Panginoong Jesus, tapusin mo lang, gawin mo lang. In-equip ka niya, binigyan ka niya ng kakayanan. Nasa sayo na yung kapangyarihan para gawin yun. Kasi isang araw, magsusulit tayo sa Kanya. Ang mga disciples bumalik. At nung bumalik ang mga disciples, nagkwento sila. Actually, kung titingnan natin itong Luke chapter 9, ay may synoptic gospel ito sa Matthew, Mark, Luke, and John. Pag sinabing synoptic gospel, sinulat din ng ibang mga apostol na sumulat ng gospel. Same yung kwento, pero sa ibang perspective, depende sa sumulat. Maging si Mark, chapter 6 ay sumulat din. Ganon din si Matthew, I believe in Matthew chapter 12, at ganon din si John, ay nagsulat dito sa account na ito. Pero iba yung perspective nila, paano nila naisulat. Nandiyan kayo? Now, in Luke chapter 9, verse 10, sa pagpapatuloy ng kwento, when the apostles returned, they reported to Jesus what they had done. Ay, ulitin mo sa katabi mo, mag-report ka. Pag sinabi ng Panginoong Jesus, tapos na, finish or not finish, pass your papers. Hindi man tapos yung assignment mo, bigay mo na yan. And listen, hindi ka pwede mangopya ng assignment ng iba kasi iba-iba tayo ng assignment. Kahit kopyahin mo yung assignment ko, ma-perfect mo, pero hindi naman yan ang assignment mo, bagsak ka pa rin. Amen? Bumalik ito mga disciples. Imagine, no? Buong araw magdamag sila. Ginagawa yung assignment nila. At nung bumalik sila, sabi nga ng Mark, actually, bumalik silang masaya at nagre-report sila, yung mga demonyo, lumalaya sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Nag-report sila ng ganon. Sabi ni Jesus, magala kayo sa inyong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na nasa langit. Pagod na pagod sila, pero itong maganda. Then Jesus took them with Him. Pwede ba natin sabay-sabay sabihin yon? 1, 2, 3, go. Then Jesus took them with Him. Totoo, nakakapagod ang sumunod. Sino rito amin, minsan nakakapagod yung gumawa, maglingkod, sumunod sa pinagagawa ni Lord? Totoo? Di ba? Minsan nakakapagod. Minsan kung sino yung blines mo, pinagpala mo, makakarinig ka ba ng masama sa Kanya? Nakakapagod. Lalo taong inaabot mo. Listen, I want to talk sa lahat ng mga naglilingkod, umaabot sa mga tao, totoo nakakapagod. Gagastos ka sa Kanya. Naalala ko isang patotoo ng isang kapatid natin para lang mabuo niya yung kanyang J-group. Nagpakain siya sa Lola Ellis. Ha? Chades ba? Chades? Ang in-order daw, talagang mga may lechon, nagpa-extra rice pa. Siyempre, sa gusto niyang abutin, talaga namang, sige, kumain na kayo ng kumain. Hindi na nga daw siya kumain eh. At ine-expect niya, babalik uli yung mga pinakain niya. Pero ngayon, yung mga pinakain niya, wala rin. Talagang ganun. Nandiyan kayo? Sa pag-abot mo, sa pagsunod, sa kalooban ng Panginoon, lalo sa paglilingkod. Listen, nakakapagod. Sa mga pagtungkuling ginagampanan natin, minsan ginagawa mo ng buong puso, pero papayagan pa rin ng Panginoon na mapagalitan ka. Diba? Masita ka sa iyong ginagawa. Minsan di mo alam, ba't ba ako sinisita? Ano bang mali ko? Minsan pinapayagan ng Diyos yun. Hello? Kasi ang napakahalaga sa ating Panginoon, ano yung puso natin eh. Napakahalaga yan. At totoo, nakakapagod. Pero sabi rito, nung bumalik ang mga disciples at nag-report sila, siguro tinignan ni Jesus, grabe mga report, grabe mga patotoo, pagod na pagod sa itsura, parang mga gutom na yung mga itsura eh. Walang baon pagkain, walang baon tinapay, bawal. Pero sumunod. At nung pagbalik, pagod. Pero sabi ni Jesus, sumama kayo sa akin. Because the cure for our exhaustion is intimacy with Jesus. Ang sagot sa ating kapaguran, sa pagsunod natin sa ating mga assignment,
sa paggampan natin ng tungkulin na binigay sa atin ng Panginoon. Totoo, mapapagod tayo, pero ang sagot lagi sa ating kapaguran ay ang ating pagiging malapit sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Wala nang ibang paraan na kung alam para yung kapaguran mo na dumarating sa iyo sa iyong paglilingkod. Hello, wala kong ibang alam na paraan. Kasi ang pagsunod nakakapagod. Talaga minsan, kung sino inaabot mo yung pang-aatake sa iyo. Pero ang sagot, sabi ni Jesus, pagod kayo. Nakita ko ang inyong mga ginawa, sama kayo sa akin. And Jesus took them because the cure, ulitin natin, for our exhaustion is our intimacy with Jesus. Sapagkat pinangako naman niya in Matthew 11 verse 28, come to me. Lumapit kayo sa akin, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Ang ating kapahingahan, hindi yung, sige, minsan magbakasyon ka, pumunta ka ng Boracay, sige, minsan manood ka ng series, okay lang yan, dahil pagod ka sa iyong trabaho, paglilingkod, paggampan ng iyong tungkulin. Pero sasabihin ko sa iyo, kahit gawin mo yung mga bagay na yon, yung espiritu mo, may hahanapin pa rin kapahingahan at hindi mo yung matatagpuan sa ibang bagay, kundi matatagpuan mo lang doon sa paglapit mo. Hello, pagsama ng presensya ng Panginoong Hesus sa iyo. Hello, kaya sabi mo sa katabi mo, pagod ka na ba? Minsan nakakapagod talaga. Mga nanay na single lamang, assignment mo yan kay Lord. Ikaw lang ang nagtatrabaho para sa iyong mga anak. Single father na nandito, ikaw lamang ang nag-iisip para sa iyong mga anak. Sa mga estudyanteng gumagampan ng kanilang pag-aaral at naglilingkod at the same time, pero pinagagalitan pa ng kanilang mga magulang. Akala ginagawa ng nila yung mga kung ano-ano mga bagay na hindi maganda. Nakakapagod minsan. Pero ulitin ko, ang sagot sa ating kapaguran ay ang presensya ng ating Panginoong Hesus. Sabi ni Jesus, sige, pagod kayo. Nag-report sila, dami niyong ginawa, sama kayo sa akin. Hindi sinabi ni Jesus, sige, matulog muna kayo. Sige, kumain muna kayo. Hindi, sabi ni Jesus, sumama kayo sa akin. Verse 11, but the crowds, nung sumama itong mga disciples, pumunta sila sa lugar na tinatawag na Bethsaida. At nandoon, solo lang nila ang Panginoong Jesus. Imagine this, solo nila ang Panginoong Jesus doon sa bundok ng Bethsaida. Kausap nila, ka-intimidate nila sa Panginoong Jesus. Nang marinig ng mga tao kung nasan si Jesus. But the crowds learn about it. About kung nasan si Jesus, ang mga disciples followed Him. Sumunod sila. Hindi dahil alam nilang si Jesus ang Kristo, ang tagapagligtas. Kundi marami sa kanilang sumusunod. Kasi pag nandoon si Jesus, mayroong bulag na nakakakita. Parang, galing. Mayroong pilay na nakakalakad. May patay na nabubuhay. Gusto niya makakita ng mga ganon. Mga salitang mahiwaga na hindi naman na naiintindihan, pero ang sarap sa pakinggan, sa tenga. At nung malaman ng crowds kung nasaan si Jesus, pumunta sila at sumunod. Anong ginawa ni Jesus? Alam niya ang pagod ng mga disciples niya? Galing din sa pangangaral, paghayo, paggampan ng tungkulin. Hindi sinaway ni Jesus ang crowd. But He welcomed them, spoke to them about the kingdom of God, and healed those who needed healing. Ganon ang passion ng Panginoong Hesus sa tao. Nandiyan kayo? Pag tayo ay may anointing na mula sa Panginoong Hesus sa paglilingkod, tao na ang buhay mo eh. Hello? So I want to encourage sa mga manggagawa ng Panginoon. Mga misyonaryo, huwag kayong mapapagod sa tao. Sabi sa tayo, huwag kang mapapagod sa tao. Naalala ko yung isang pastora, nagsisimulang mag-pioneering sa kanilang bahay. At sabi niya, Pastor Bled, binuksan ko na yung bahay namin para maging church, Jesus the Gospel Church. Pero nagagalit ako sa mga kabataan pag pumupunta ng hindi araw ng linggo ng pagsamba. At ang sabi ko sa kanya, alam mo, Pastora, hindi lalago ang church kapag ganyan ang isipan mo. Nagagalit ako kasi lagi sila sa bahay namin. Dapat araw lang ng gawain. Irritable ako pag marami mga tao. Sabi ko, hindi ka pwede maging pastora kung naiirita ka sa mga tao.
Oo, totoo, nakakapagod ang tao. Tingnan mo yung katabi mo, minsan mapapagod ka rin dyan eh. Mga mag-asawa, nakakapagod din yung asawa nyo. Pero assignment mo kay Lord dyan eh. At hindi ka naman papayagan ng Diyos na mapangasawa mo yan. Hello? Kung hindi mo kakayanin yan. Kaya suggestion nga ni Bishop Boy Ramos at sinasuggest ko rin sa inyo, maglagay ka ng picture sa wallet mo ng asawa mo. Yung picture ng asawa mo, ilagay mo sa wallet. Para sa tuwing may problema ka. O listen to me. Pag tuwing ikaw ay nagugulumihanan, nabibigatan sa marami mong hinaharap na pagsubok ng buhay, dukutin mo lang yung wallet mo. At tignan mo yung picture ng asawa mo. At ituro mo siya at sabi mo, kung ikaw nga nakayanan ko, problema pa kaya? Hindi ibibigay sa iyo ng Panginoong Hesus at hindi niya papayagan mapangasawa mo. Kay mananampalataya na ni Kristo, totoong ligtas at para kay Kristo, lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, pinapayagan ng Panginoon ay nagkakalakip-lakip para sa kanyang kalooban. Pinayagan niya ng Panginoon. Bakit? Assignment mo siya kay Lord. Huwag ka mapapagod. Huwag ka mapagod sa iyong mga anak. Minsan nakakapagod yung kakulitan ng ating mga anak. Pero alam nyo, laging manaig sa atin yung pag-ibig at alam natin, assignment natin sila kay Lord. Kanya kayo, mga mag-aaral, mga estudyante, nakakapagod ang mag-aaral. The same time, maglilingkod kayo, pero assignment nyo magtapos ng pag-aaral, gawin ninyo. Kasama nyo ang Panginoon. This time, nalaman ng mga crowd, balikan natin yung kwento kung nasan si Jesus ang mga disciples. Pinuntahan sila, nilusob sila. At ang sabi po ng Bible, mga lalaki pa lamang ay 5,000 na. Pera, mga bata at mga babae. So roughly, sabi ng mga Bible scholar, about 20,000 people ang sumunod kung nasa ng Panginoong Hesus. The crowd learned about it, but Jesus welcomed them. Tinanggap ni Jesus sa mga tao. Then, nung nagturo si Jesus, ano kaya mukha ng mga disciples? Ito na yung pagkakataon, makasolo natin si Jesus. Gusto ko magpahinga, mahiga habang nagkikwento si Jesus. Kumakain ng iniihaw na isda, pero ito na may mga tao. Kaya sa Luke chapter 9, verse 12, late in the afternoon, the 12 came to him and said, inumaga na kasi sila ng pagsunod doon sa kalooban ng Panginoon. Nung umaga, sila nagpunta doon sa Bethsaida, pero pumunta ang mga tao, at nung tanghali na, nang nagpipreach ang Panginoong Hesus, lumapit ang 12 sa Panginoong Hesus ang sabi, Lord, yung mga taong yan, send them the crowd away. Para makakain. Payagan mo muna silang umuwi. Dahil nasa lugar tayong desolate. Pero alam niyo, totoo, naiirita na yung mga disciples sa dami ng mga tao. Minsan yung concern na salita ay nasa likod ay kapaguran. Ang tingin nila sa crowd ay problema. Tingin ng mga disciples, sitwasyon. 20,000 tao ang nandoon, sama-sama. Sabi ng mga disciples, Panginoon, pauwiin nyo na sila. Problema yan Minsan, di ba, ganyan ang ating sinasabi? Sa problemang meron tayo. Di ba? Lord, send this problem away. Ilan sa inyo hindi nga sinabi, pinag-pray nyo pa Lord, ang bigat nitong problema ko, Lord. Pwede ba, Lord? Paalisin mo itong problema ko sa buhay ko. Diba? That is sometimes our prayer. Send this problem away. Pero maganda po, ang hindi nakikita ng mga disciples, yung problemang nasa kanilang harapan. Anong topic natin sa assignment? The problem will create a solution. And sinong solution? Tayo. Ang hindi alam ng mga disciples, ang solution ay sila. Sabi ng mga disciples, send the crowd away or send this problem away.
Para wala tayong pananagutan. Baka magkagutom yung mga yan, magkagatan na yung mga yan, magnakawan. Gusto natin minsan ganun ang reaction natin sa problem. But the things we sometimes want to lose are things that can be miraculous. Sa Tagalog ganito, ang mga bagay na gusto nating minsan mawala ay mga bagay na pwedeng panggalingan ng himala. Amen. Sige po, pwede bang sabay-sabay natin basahin yung Tagalog 1, 2, 3, go. Ang mga bagay na gusto nating minsan mawala ay mga bagay na pwedeng panggalingan ng himala. Minsan yung bagay na ayaw mo nang tanggapin, ayaw mo nang harapin, pero yung pala, nandoon ang himalang hindi alam ng disciples. Pagka nandoon yung mga crowd, doon nila makikita paano kikilos ang himala ng Panginoon. Sometimes, ganun natin hinaharap ang problema. Ayoko na ng problemang to. Di ba? Lord, kunin mo itong problemang ito. At minsan, hindi man kunin yung problema. Sa Luke chapter 9, verse 13, sabi ng mga disciples, kung ano po, he replied, sabi ni Jesus, ano bang meron sa inyo? Pakainin natin sila. Lord, kung papakainin, sabi ni Jesus, you give them something to eat. Pakainin nyo sila. Send up the crowd away. Pero sabi ni Jesus, pakainin sila. Nandiyan kayo? Another assignment sa kanila. Then verse 13, sa sumunod na talata, they answered, pakainin, anong meron? We have only 5 loaves of bread and 2 fish, unless we go. Ito na naman, tingin kayong lahat sa akin. Kung hindi man umalis yung problema, kami aalis. Di ba ganyan tayo? Di ba? Kung hindi matatapos ng problemang to, ako aalis. Kung hindi matatapos ang away namin, ako ang susuko, ako aalis. Pero sabi mo sa katabi mo, you are the solution. Dito sa series na the assignment, dapat natin maunawa ng bawat assignment na binibigay sa atin ng Diyos ay para solusyon sa problema. Ano man yung problemang hinaharap mo, hindi para takbuhan. Sabi sa katabi, huwag mong takbuhan ng problema mo. Mahirap takbuhan ng problema. Lalo kang problema mo, mukha mo, mahirap takbuhan yan. Kasi makikita mo yan eh. Hindi po. Pera biro, totoo, huwag mong takbuhan ng problema mo. Huwag mong takbuhan. May mga tao tinatakbuhan ng problema sa magitan ng hindi niya ito kinikibo. Yun ang kanyang pagtakbo. May mga tao na ang pagtakbo nila sa kanilang problema ay pagkalimot na parang walang problema na kanilang hinaharap. Pero nandiyan, pero hindi nila pinapansin. Huwag mong takbuhan ng problema kasi nasa sayo ang solusyon. Sabi ng mga disciples, Lord, sabi mo pakainin. Ngayon, walang pagkain, 5 tinapay lang, 2 isda. Pero nila kung aalis kami. Listen, nakalimutan nila yung unang kwento, bago yung dumating yung mga crowd, Jesus already empowered them. Di ba sabi ng Bible, binigyan sila ng kapangyarihan, magpagaling, gumawa ng himala, magpalayas ng demonyo, nakalimutan nila sapagkat na-overpowered sila na nakikita nilang problema. Di ba minsan ganyan din tayo? Pag tayo lagi nakatingin sa problema, dami ng ating hinaharap na problema, hindi pa natatapos, dumarating na naman. Nakakalimutan natin kung sino na tayo. Kung anong kapangyarihan ng Diyos na nasa sayo. Hindi mo na nare-recognize yung anointing na binigay sa'yo ng Diyos. At minsan nakakalimutan mo kung sino ka sa Diyos. At ang nakalulungkot, mas alam pa ni Satanas kung sino ka kaysa sa pagkilala mo sa iyong sarili. May kausap po ba ako rito? And that is the sad thing about the reality of many Christians. We lost our identity because we always look at the problem. Dahil lagi tayo nakatingin sa problema, nakalimutan natin kung sino tayo. Sabi ng mga apostol, meron tayo 5 tinapay, 2 isda, anong gagawin natin, Panginoon? Pero nila, kung aalis kami, kukuha kami, bibili ng maraming tinapay. Nakalimutan nilang may power na nasa kanila na.
Sometimes yun ang tingin natin, we are not enough. Ano sabi ng Mark 6:37 doon sa Synoptic Gospel? But Jesus told them, you give them something to eat. They asked Him, should we go out? Lalabas ho kami, Panginoon. Minsan ang tingin mo, hindi ka pa enough sa assignment mo. Kaya, marami mga tao, ako nirebuke din ni Lord dito Minsan tinatanong ko sa sarili ko, Lord, kaya ko ba yung assignment pinagagawa mo? Alam niyo po ang katotohanan, I just want to be honest with you. This series, the assignment, ay binigay sa akin ng Diyos kasi ako ang unang-unang kinakausap ng Diyos sa message na ito. Meron akong isang malaking assignment na binigay ng Panginoon. Malaki man, maaari sa tingin ko, pero mas malaki ang ating Panginoon. At minsan, tinasabi ko, parang kulang ako. Try to go to seminars. Pumunta po ako ng mga seminars na nakaraang buwan. Walang masama doon. Maganda yon. Pero alam niyo po, nung pag-upo ko sa seminar, sabi ko sa aking kasawa, wala namang itinuro yung mga nasa seminar na hindi ko na rin naman alam. Pero nakalimutan ko minsan kung sino ako. Minsan nakakalimutan natin kung ano nang meron sa'yo Akala mo hindi ka pa enough. Sometimes we say, Lord, I'm not enough. Hindi pa ako sapat. Pero hindi ka bibigyan ng Diyos na pagsubok na hindi mo makakayanan. Hello? Sabi ng mga apostol, Panginoon, ang dami niyan. 2 tinapay, 2 isda, 5 tinapay lang. Lalabas kami, maghahanap pa kami. Kulang ito Kulang. Lord, kulang. 2 isda, 5 tinapay lang, kulang. Totoo lang yung assignment ni Lord. Lagi, sabi nga natin, ay mas malaki sa'yo. Pag titingin ka sa bank account mo, kulang talaga. Hello? Pag titingin ka sa edukasyon mo, kulang. O titingin ka sa support team ng mga tao sa paligid mo to fulfill the assignment, kulang. Pero pinapayagan ng Diyos talagang kulang at wala kang magagawa sa iyong sariling kapangyarihan upang magtiwala ka lamang sa salita ng Panginoong Hesus. Ano sabi ni Hesus? Pakainin sila. Hindi sinabi ni Hesus, bumili kayo ng pagkain. Maghanap kayo ng malaking panderya. Hello? Puntahan nyo malalaking mga bakery. Hindi. Pakainin sila. Anong ibig sabihin? Pakainin ko. Anong meron sa inyo? Yun ang ibigay nyo. Ulitin ko, ano man meron sa'yo, enough na yan Minsan tingnan natin lagi, yung laging, sabi natin, we always play victim. Kulang ako, wala akong pinag-aralan. Mga magulang ko mahirap ang kinalakihan namin. Nag-aral lang ako sa mababang paaralan. Bagsak pa yung aking mga grado. Hindi ko naipasa maging ang gardening. Kulang ako, hindi ako marunong magsalita. Marami tayong excuse. Hello? Pero nakalimutan mo, may tumawag sa'yo, may pumili sa'yo, may nag-empowered sa'yo, at nangakong hindi ka niya iiwanan ni pababayaan man. At kailangan mo'y sumunod kung ano sinasabi sa'yo ng Panginoon. Now listen to me, tingin kayo lahat sa akin, mahalaga, alam mo may pinagagawa sa'yo si Lord. At hindi niya pagagawa yon nang hindi mo kaya. Hello? Kaya mo, kapatid. Ulitin mo, sabihin mo, kaya mo. Magagawa mo. Si Kristo'y nasa sa'yo, magagawa mo. Don't say, I am not enough. Luke chapter 9, verse 13. Sabi ni Jesus, ano bang meron sa inyo? Ano bang meron? We have only 5 loaves of bread and 2 fish. 5 tinapay lang po at 2 isda. Ano magagawa nun? 20,000 taong kasama natin. Meron lang tayo, lahat ng pumunta, walang dalang pagkain. Bata lang ang may dala. 5 tinapay, 2 isda lang po. Ito lang ang meron. Ano man meron sa'yo, sapat na yan. Sabi sa katabi mo, ano mang meron sa'yo, sapat na yan. Ang kailangan mo, ibigay yan sa kamay ng Panginoong Hesus. Habang nasa kamay mo yan, hindi talaga sasapat. Pero kung ano yung meron ka at ibibigay mo sa kamay ng Panginoong Hesus, ay magiging sapat. Taking the 5 loaves at nung ibinigay nila sa kamay ng Panginoong Hesus, yung 5 tinapay, 2 isda, nasa kamay ni Hesus. Itong kamay ni Hesus na ito, ang may hawak ng buong kalawakan.
Sa kanyang mga salita, nalalang ang lahat ng bagay. Itong kamay ni Jesus na ito, ang kasamang lumikha ng tao na pumili sa mga apostol at para marinig nila yung tinig ng Diyos, itong Diyos na makapangyarihan sa lahat ay naging tao sa buhay ng Panginoong Jesus. Nagsalitang parang tao, umiiyak na parang tao, nagugutom na parang tao, kumakain na parang tao at marinig yung mga salitang, tinawag kita. Narinig ng mga apostol yung salitang, tinawag kita, pinili kita. Kasi hindi na kayang marinig yung Diyos na dumadagundong, na buong kalawakan ay nailalang sa magitan ng salitang yon. Pero naging tao yung kapangyarihang yon. Sa katawan ng ating Panginoong Hesus na nagsabing, tinawag kita. Sapat na yung mga salitang yon para maniwala silang tinawag sila ng Panginoon. At kung ano yung meron sa kanyang, ibinigay din naman ng Panginoong Hesus. At hiningi ni Jesus sa kanyang kamay. At sang sabi, itinaas sa langit at ipinagpasalamat sa Panginoon. At himala ang nangyari. Mula sa paglimang tinapay, binigay niya kay Pedro. Pamigay mo yan sa tig-500, tig-50, tig-100. Pinaupo niya mga tao, may 50, may 100 groups. Binigyan niya kay Juan, diyan ka, magpakain ka sa tig-100 dyan. Binigyan niya ng isang tinapay, kalahating putol ng isda. Sige, pamigay mo. Maari sa isip nila, paano ito magkakasya? Pero sige, sinabi ng Panginoon, may assignment tayo, ibinigay. Sige, bigay na ng bigay. Tingin, pag binibigay, biglang nagkakanuli. Pag bawat pagbigay, meron na naman. Pag bawat pagbigay, meron na naman. Himalang bagay na hindi kayang intindihin ng isip at ng pag-unawa ng tao. Kasi ang himalang kayang gawin ng Diyos sa atin, hindi mo kayang maunawaan. Hindi mo kayang i-compute. Ang kailangan mong magtiwala sa sinabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus, sumunod ka. Anong meron ka? Hindi sapat, ibigay mo kay Jesus. The moment na binigay mo sa kamay ni Jesus, ang meron ka, doon makikita ang himala. Anumang bagay na meron ka, sabi sa katay mo, anumang meron ka, ibigay mo sa kamay ni Jesus. Sapat na yan. Maaari sabi mo, ito lang edukasyon ko Sapat na yan. Ito lang ang meron ako Ito lang ang pera namin. Sapat na yan. Ano naging sapat yan? Basta ibigay mo yan sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Imagine, yung himala, nagpapakain, binibigay yung mga pagkain, bawat pag-abot, ang mga disciples sa gugulat, hindi nauubos. Nagmumultiply. At alam niyo po, paano nangyari? Pinakain ang 20 tao, 20,000 tao. At ang sabi ng Bible, they all ate and were satisfied. Sumobra pa. Nabusog silang lahat. Sa pagsunod natin kay Lord, totoo nandun yung totoong kabusugan. Yung totoong kakontentuhan. Wala yan sa gusto mong gawin sa buhay. Listen to me. Sa mga naghahanap pa na gusto nilang gawin sa buhay nila, na tingin nila na doon ang kabusugan nila, na doon yung satisfaction nila, kapatid, wala doon. Nasa pagsunod sa Panginoon. Ulitin ko. Wala doon sa paglayo mo sa kalooban ng Diyos. Yung hahabulin mo yung likes ng tao, approve ng tao, promotion ng tao, kayamanan ng sanlibutan, kahit makuha mo yan, sasabihin ko sa iyo, hindi ka pa rin masasapatan. Sabagat ang totoong kasapatan ay yung magawa mo kung anong kalooban ng Panginoon. Nang kumain sila, sabi ng Bible, hindi lang sila basta kumain, hindi yung kurot na kain lang. Binusog nilang kanilang mga sarili. At ang sabi ng Bible, and the disciples pick up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. At sumobra pa ng 12 basket. Para sa bawat isang disciples. Na makita ng kanilang mga kamay, yung inabot nila, sumobra pa. Why? Listen to me. Ang tinapay na pinutol-putol ay ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Ito ay larawan ng katawan ng Panginoong Hesus na naputol, ibinahagi, ay sapat para sa lahat ng tao. Hindi kailanman makukulang si Jesus.
hindi kailanman bitin si Jesus sa atin. Si Jesus ay sapat na at higit pa. Ibahagi mo lamang siya. Siya ang bubusog sa maraming tao. Siya ang magpupuno sa mga kakulangan ng isip ng tao, mga hinahanap ng tao. Si Jesus ang pupuno ng lahat ng ito. Ibahagi mo lang siya. And that is our also assignment. To share Jesus. Huwag kang matakot. Ano sasabihin nila doon sa pagbabahagi mo tungkol kay Jesus? Sapat si Jesus. Kapag tinanggap nila, mabubusog sila at may higit pa na kayang gawin ng Diyos sa atin. Kaya kapatid, may assignment ka, tinawag ka ng Diyos, in-empowered ka niya. Kung napapagod ka, balik ka lang sa presensya ng Diyos, makikita mo muli ang himala ng Diyos. Pagtapos ng isang assignment, may isa na namang assignment. Pagtapos ng isang assignment, meron na namang isang assignment. Basta sa atin, makinig ng makinig kung ano sinasabi ng tinig ng Banal na Espiritu sa atin at humakbang at sumunod. Makikita mo, miracle upon miracle upon miracle. Ganyan ang assignment ng ating Panginoong Hesus para sa atin. Jesus and my assignment. Tayong lahat ay tumayo. Sa gabing ito, marami na tayong naunawaan tungkol sa the assignment. Pero isang bagay na dapat nating matandaan sa series na ito. Hindi ka bibigyan ng assignment ng Panginoong Hesus na hindi kanya i-empower. Hindi mapapahiya ang Panginoong Diyos na tumawag at pumili sa atin. Humakbang ka lang. Sabi mo nga sa katabi mo, humakbang ka lang. Sumunod ka lang. Sige lang. Gawin mo lang. At kung dumarating pagkakataon, we're about to worship the Lord, na napapagod ka, marating pagkakataon na exhausted ka sa pagsunod, sa paggawa ng mga pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Ang sekreto ng kapaguran para ito'y masolusyonan, our intimacy with Jesus. Si Jesus na tumawag at pumili sa atin, siyang nagbigay sa atin ng kapangyarihan para gawin yon. Hindi niya tayo iwanan ni pababayaan man. At sa panahong ikay mapapagod, madadapa, manghihina, nandyan sa iyong tabi para palakasin ka. Nangangailangan ka ba ng yakap? Yayakapin ka ng Panginoong Hesus. Nangangailangan ka ba ng may makikinig sa iyo? Makikinig sa sayo. Yes. Siya ang ating kapahingahan. Sabi ni Jesus, come unto me. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagala na bibigat ang lupa. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hallelujah. Lord, tinawag mo kami at pinili. Yes, God. Hindi kami ang pumili sa aming sarili, kundi ikaw ang pumili at tumawag sa amin. Binigyan mo kami ng mga assignment. Mga assignment na sa tingin namin, hindi namin magagawa, hindi namin kaya. Pero salamat, sapagkat ikaw din ang nagbigay sa amin ng kakayanan, ng kapangyarihan para magawa ang mga assignment na inuutos mo sa amin. Sa aming ganang sarili, kung titignan namin kung anong meron kami kulang, 5 tinapay, 2 isda, ano magagawa para pakainin ang 20,000 tao? Pero anumang bagay na ibinigay mo sa kamay ni Jesus, anumang pinagkatiwala sa iyo ni Jesus, pero ibabalik mo muli sa Kanya, doon gagawa ng himala ang Panginoon. You have an assignment from Jesus. You have an assignment from Jesus.